brute forcing to speak myself day 4. Ayan. Deserve, nakuha ko yung deserve na boy. Dali lang to. So, syempre, pinaka-controversial na topic na alam ng lahat. Actually, alam ng lahat. Pero alam ng mga finance na tao, yung deserve mentality. Deserve ko to kasi nangyari to. Deserve ko to kasi nangyari tong situation na to. Kasi sa mga nagpapahirap, sa mga mahirap, di ba? Ano kaya, nangyayari yung bad habit tungkol sa finance, yung sa mga killer doon talaga yung deserve mentality. Kasi totoo lang, hindi talaga normal na mag-spend tayo ng pera dahil nangyari yung isang bagay, di ba? Hindi yun normal. Ano hindi, I mean, okay lang bumili ka, di ba? Araw-araw. Pero usually, di naman ito nagkukonsist ng wants mo eh. Dito, nagkukonsist ng mahal na sapatos, o kaya nag-milk tea ka, dahil natapos yung 1 hour mong meeting sa classroom, di ba? Minsan kasi, ginagawa nating habit na mag-spend ng pera. So, dahil nangyari yung isang bagay. Minsan, often pa nangyayari yun, di ba? Kaya, dito napapansin parang we spend money na hindi naman normal na ganun. So, usually, ginagamit natin yung money for our needs, di ba? Our needs, syempre yung day-to-day, transpo, tsaka, nagiging, tayo mapili dapat tayo masinop sa paggamit ng pera. Sa nag-deserve mentality kasi parang sinasanay mo yung sarili mo na lagi kang may reward, diba? Lagi kang may reward. I mean, it vary, diba? Kung katulad ko, minsan magre-reward talaga ako. Pero di yung mumurahin lang, choco-mucho, ganun, deserve ko kasi yun. May mga tasa talaga na deserve mo talaga. Wala naman po ipigil dun eh. Minsan okay din yun eh. Isang magandang reward system na bumibili ka ng bagay. Pero nagkakatalo kasi kung ano yung binibili mo tsaka kung gaano kamahal. Diba? Minsan nagkasahod ka. Diba? Sabi mo, deserve ko magkasapatos. Deserve mo mag-samgyup. Ganon. Diba? Dahil nagkasahod ko, dahil nagtrabaho ka. Yung mali din, yung unang mong gagawin yun. Yun yung unang mo agad na iisip. Kasi yung pangit. Ang tawag namin dun impulsive buying. Ayun, tapos na.